Nangangalahati na ang taong 2025 at ang Cayetano in Action tuloy-tuloy sa pagbuo ng pamilya. Isang inang nangungulila sa kanyang kambal, may pag-asa pa bang kanyang makita? Yan ang kwento ni Gina na dahil sa kahirapan, kinailangang ipaalaga sa kanyang magulang sa Zamboanga ang kanyang mga anak, habang siya at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa Marikina. Kahit anong ipon, hindi nila magawang makabangon, kaya't lumapit na sila sa ating programa. Ang muling pagsasama ng pamilya ni Gina, agad-agad aaksyonan sa Alan, aksyon agad. Mag-asawang nagkasira dahil sa karupukan ni Mister, mabubuo pa ba? Yan ang kwento ni Vanessa na inireklamo ang pagtataksil ng asawang si Jason. Nagtiis siya at nagpatawad. Ngunit ngayong maging mga anak nila ay naaapektuhan na. Kailangan na niyang ipaglaban ang karapatan niya. Ang madamdaming harapan ng mag-asawa. Abangan sa Case to Face to Face to Face. At isang pamilyang nagtagumpay sa kanilang laban sa di pangkaraniwang karamdaman. Nagpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong naman sa kanilang kapwang nangangailangan. Yan si Cristina Bernal at ang kanyang mga anak. Kilalanin sila sa salamat. At ang katanungan ng mga nanay sa kanilang karapatan sa pamilya, sasagutin sa Tanong ng Pilipino. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. May mga tanong ang ating mga kababayan at panahon na para sagutin ang mga ito dahil ito ang tanong ng Pilipino. Narito po ang unang katanungan. Tanong ng Pilipino mula sa Candelaria, Quezon. Isang single mom si Pau Comia at gusto niyang malaman, pwede bang nanay lang ang maging sole legal guardian ng anak niya kahit na nasa birth certificate naman ng bata ang pangalan ng tatay? Attorney Mark? Ang sagot po ay depende sa estado ng nanay o tatay. Kung kasal po ang nanay at tatay ng bata, as a rule po, sila po ang mag-e-exercise ng parental authority jointly. Mangyayari po lang na magkakaroon ng sole parental authority ang nanay kung ang bata po ay non-marital child o ipinanganak siya outside the marriage of the parents. Doon lang po ang pagkakataon na may sole parental authority ang isang nanay. Pangalawang katanungan, tanong ng Pilipino mula sa Santa Ana, Manila. First-time mom naman si Shakira Manalo. At sabi niya, marami akong kilalang mga nanay na ayaw mag-breastfeed ng anak nila sa mga pampublikong lugar at sa trabaho dahil nahihiya o natatakot mapagsabihan. May batas ba na nagpoprotekta sa kanila kung gusto nilang mag-breastfeed sa public o sa kanilang workplace? Attorney Raph? Yes, Tito Boy, meron tayong tinatawag na Expanded Breastfeeding Act. Dito sa batas na to, hinihikayat at minamandato ang mga employers o mga kumpanya na magkaroon ng guidelines para magkaroon ng breastfeeding program ang mga ina. Bukod pa dito, minamandato din na magkaroon sila ng malinis at lugar na specific para sa kanilang breastfeeding program or at tinatawag natin lactation stations. Pero para din pata sa iba, pwede din patunayan at humingi ng exemption ng mga companies kung ayaw nila or hindi nila kaya mag-comply dito sa Breastfeeding Act. Maraming salamat po mga attorney sa inyong mga kasagutan. Napakalaking tulong po yan sa ating mga kababayan.
At kaya naman kung kayo po ay may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po sa ating social media pages o di kaya i-video nyo po ang inyong mga sarili na nagtatanong at ito po ay isend sa amin. Dahil ika nga ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda.